What's up mga ka-hunters and welcome back sa isa na namang kapanapanabik na kwento patungkol sa Hunter x Hunter. In today's video ay tatalakayin naman natin kung sino nga ba ang maaaring susunod na miyembro ng Phantom Troop na papalit mismo kay Paku Noda. But first, kung bago ka nga lang pala sa channel ko ay huwag mo nang kalimutan ang mag-subscribe para maging updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. Maaari mo rin kaming i-follow sa aming Facebook page at Instagram account para sa mga darating na activities natin na nakalink na rin dyan mismo sa description sa baba. So ano pa bang hinihintay natin? Tara, simulan na natin to. Isang bagsak muna ng intro dyan, maestro. Paalala ko nga lang pala mga idol ito ay pawang teorya ko lamang po na pumasok lamang sa aking isipan. Matapos ko ngang makita ang kakayahan ng isa sa mga nakita kong tauhan na nen user sa manga. Ang taong ito ay hindi nyo pa po nakikita sa anime series ng Hunter x Hunter. Pero sigurado naman ako na nakita nyo na ito sa aking mga nakalipas na chapter reviews. So bago ko nga po i-reveal ang taong ito sa inyo ay balikan muna natin ang York New City arc. Kung natatandaan ninyo mga idol yung episode na nahuli ng Phantom Troop sila Killua at Gon matapos silang sundan si Machi at Nobunaga, habang tinali sila ni Paku Noda at ni Pink sakay ng isang kotse ay tinanong ni Paku si Killua kung ano nga ba ang koneksyon niya sa taong gumagamit ng kadena o sa tinatawag nilang chain user. At kung bakit ka sila nito sinusundan. At dito na nga natin nalaman sa kauna-unahang pagkakataon ang kanyang abilidad na tinatawag na psychometry. Nagagawa niyang mabasa ang memorya ng kanyang target sa pamamagitan ng paghawak dito at pagtatanong ng mga sagot na maaaring alam ng kanyang target ngunit hindi ito sa kanya inaamin o sinasabi. Matapos ngang mapatay ni Kurapika si Paku dahil sa hindi nito pagsunod sa kasunduang ibinigay sa kanya ni Kurapika na huwag gagamit nga ng nen dahil ang judgment chain na nakapulupot sa puso niya ay kusang kikitil nga ng kanyang buhay kung siya ay lalabag sa kasunduan nila. Kung tutuusin, malaking kawalan sa Phantom Troop ang pagkamatay ni Paku Noda dahil sa napaka-useful naman talaga ng kanyang abilidad dahil sa madali lang silang makakakuha ng impormasyon kung sakaling may kailangan silang nakawin at hanapin. Dahil sa pagkamatay ni Ovojin at Paku Noda at pati na rin ang pagkakaroon ni Chrollo ng judgment chain sa kanyang puso, nag-decide si Chrollo na wag mo nang habulin ang chain user dahil nga sa maaaring mamatay si Shalnark at Shizuku sa kamay ni Kurapika. At maaaring din siyang mamatay dahil nga sa judgment chain na nakapulupot sa kanya. At para maalis ang judgment chain sa puso ni Chrollo ay inupahan nito si Hisoka upang hanapin ang isang nen exorcist sa loob ng laro na tinatawag nilang Greed Island. At nang mahanap na nga ni Hisoka at ang Phantom Troop ang nen exorcist na si Abengain ay sinama na nila ito upang alisin nga ang abilidad ni Kurapika sa puso ni Chrollo. Pagkatapos ito ay hindi na nga nagpakita pa si Chrollo sa Chimera Ant arc at sa Election arc. At lumabas na nga lang muli si Chrollo sa chapter 351 hanggang 357 sa laban nila ni Hisoka sa Heaven's Arena na mababasa nga natin sa manga series. At pagdating naman ng araw ng pag-alis ng Black Whale papuntang Dark Continent ay dito natin nakita ang pagtitipon-tipon ng lahat ng mga natira at bagong miyembro ng mga Spiders. Pinag-uusapan nila dito ang tungkol kay Hisoka at pati na rin ang pagpapakilala ni Illumi bilang bagong miyembro at pagsabi nga niya ng dahilan kung bakit gusto niyang sumali sa mga Spiders at ang plano niya upang patayin nga si Hisoka. Sa kabila nito, habang nagpapaliwanag nga si Illumi ay may dumating naman ng mga maaangas na isa sa mga tatlong malalaking mafia ng barkong Black Whale, ang Cha-R family. Sinabihan sila nito na umalis sa kanilang mesang pinagmimitingan pero imbis na mainis ay maayos at wala namang naging reklamo dito si Chrollo. Dahil nga ang pakay lamang nila ay si Hisoka at wala silang balak maghasik ng gulo sa loob ng barko.
At syempre upang makaiwas na nga rin sa atensyon ng mafia para hindi maging sagabal ito sa kanila. At matapos nga nilang umalis sa kanilang kinauupuan ay nag-order na nga rito si Chrollo sa mga spiders na dalhin sa kanya ang ulo ni Hisoka. At dito na nga sila nagiwahiwalay. Ang magkapatid na Soldic ang magkasama. Si Shizuku at Bonolenov ay sumama rin kay Chrollo dahil alam nilang hindi nila makakounter ang Banjigam ni Hisoka. Habang magkahiwalay naman si Machi at Franklin at magkasama naman ang tatlo na sina Pinks, Nobunaga at Phaeton. At dahil sa natanggap na impormasyon ng miyembro ng Cha-R family ay inulat na nga nila ito sa kanilang boss. At pagkatapos nga nito ay nabanggit nga rin ito ng boss ng mga taga Cha-R family sa boss ng taga Ziyu family na isa sa pinakamalaking mafia rin sa barko ng Black Whale. Hanggang sa nagkasundo na nga ang dalawang pinuno na ito at ipinag-utos ng dalawang boss na ito sa kanilang mga lieutenant na sina Hinrai at Wang na hanapin nga si Hisoka bago ito mahanap ng mga spiders. Si Pinks, Nobunaga at Phaeton ay pumunta naman muna sa lugar kung saan nga inilalagay ang mga kagamitan ng mga pasahero upang hanapin naman ang kanilang sandata na katana at payong. Sa kabilang banda naman, isa-isang pinatay ni Luisny na taga Haley family na isa sa tatlong pinakamalaking mafia sa barko ng Black Whale ang mga miyembro ng mga taga Cha-R family ng palihim. Ginawa niya nga ito upang mapunta sa spiders ang galit ng Cha-R family. Matapos nga ng mga pagpatay ay natagpuan sila ni Wing at dito nga ay ipiniliwanag nila na hindi sila ang pumatay sa mga tauhan nila. Bagkus ay may ibang tao nga ang nasa likod ng mga krimen na ito. Sagot naman ni Wing na alam nga daw niya na hindi nga sila ang pumatay sa mga ito at maaaring ito nga ay mula sa ibang pamilya ng mga mafia. At dito na nga nag-offer si Wing na kung gusto ba ng mga spiders na mag-team up upang mapadaling hanapin si Hisoka at kapalit nito ay ang ulo ng pumatay sa ibang miyembro ng Cha-R family. Sa kabilang dako naman, si Hinrai ay tinawagan na ang kanilang family boss at inireport nito na ang mga taga Haley family underling ang may gawa ng mga gulong ito. At sinabi rin nito na ang Cha-R family ay nakipag-team up na nga sa mga spiders. Inutos ng kanilang boss na kailangan nilang maunang mahanap si Hisoka upang makontrol nila ang mga spiders. Kaya naman, ang lieutenant ng taga Ziyu family na si Hinrai ay pumunta muna sa kanyang dalawang kasamahan na si Lynch at Zakuro upang samahan nga siya nito sa deck 3 upang durugin ang mga taga Haley family. At nang dumating na nga ang pagkakataon na nakita na nila ang dalawang miyembro ng Haley family ay agad na nga nila itong nilapitan ni Lynch at ni Zakuro. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay may bigla namang umatake sa likuran ni Zakuro at agad nitong ginilitan ang kanyang leeg. Habang ang isa naman ay sinipa dito si Lynch. At dito na nga natin nakita ang abilidad ni Zakuro na tinatawag na Bloody Mary na pinapayagan siya nito na makontrol ang kanyang sariling dugo. Sa kabilang banda naman ay bigla namang nagtanong si Lynch sa taong sumipa sa kanya na kung ilan nga ba silang miyembro ng mga taga Haley family. Kasunod nito ay pinagsusuntok na nga dito ni Lynch ang tauhan ng taga Haley family. At habang ginagawa niya ito ay bigla na nga lang din nagsilabasan mismo ang mga sagot sa kanyang tinanong sa mismong lalaki na kanyang pinagsusuntok. At dito na nga ipinakita ni Lynch ang kanyang abilidad na tinatawag na Body and Soul, na kung saan ay pinapayagan siyang malaman ang kasagutan ng kanyang tinanong sa pamamagitan ng pagsuntok niya sa kanyang target. At kusang magsasalita ang kaluluwa nito at hindi rin ito maririnig ng iba kung hindi si Lynch lamang at ang kanyang target. Well, siguro naman alam nyo na kung sino ang tinutukoy ko nga na maaaring susunod na miyembro ng Phantom Troop. And yes mga idol, si Lynch Fulboko nga ang sinasabi kong maaaring maging susunod na miyembro ng mga spiders. Dahil nga sa ang kanyang abilidad ay halos nahahalin tulad ito sa abilidad ni Pakunoda, diba? Parehas kasi nilang nalalaman ang mga kasagutan na tinatanong nila mula sa isang tao o target nila. At itong abilidad na ito ay swak na swak nga para sa mga magiging strategy ng Phantom Troop, diba?
Madali nilang malalaman ang isang impormasyon kung sakaling sila ay may nanakawin o hahanapin, diba? At tamang-tama nga rin ito mga idol. Dahil sa kasalukuyang members ng Phantom Troop ngayon ay wala pang bagong miyembro ang may hawak ng numero number 9 sa grupo nila. Baka nga pala napapatanong kayo mga idol kung bakit kailangan pa siyang maging miyembro ng mga Spiders kung pwede namang nakawin ito ni Chrollo, diba? Well, ganito kasi yan mga idol. Sa nakaraang chapter 377 ng manga, ipiniliwanag dito ni Chrollo na kapag namatay ang NEN user ng original owner ng abilidad na ninakaw niya ay mawawala na nga lang ito ng kusa sa kanyang libro. Katulad na nga lang nga noong nag-request sana si Shizuku na hulaan muli ang kanyang hinaharap upang mapaghandaan nga muli nila ang anumang panganib na pwede nilang kaharapin. At dito na nga lang nabanggit ni Chrollo na nawala na nga daw ng parang bula ang abilidad ni Neon sa kanyang libro. At nasabi nga niya na maaaring namatay na nga ito. So ang punto ko lamang dito mga idol kung sakaling ang makuha ni Chrollo ang abilidad ni Lynch at malaman ito ng mga mafia na wala na ang kanyang abilidad at mapagtanto nila na wala na itong silbi sa kanila ay maaari nila itong patayin na lang ng kusa, diba? Kaya naman mas maganda talaga kung hindi ito nanakawin ni Chrollo upang magamit pa nga niya si Lynch sa kanyang mga plano kesa naman sa nakawin niya ito at biglang mamatay si Lynch di magiging useless lang din ang pagnakaw niya kung mawawala din naman ito sa kanya, diba? Well, sana nagets nyo po ang parteng iyon mga ka-hunters, ano? At sana rin po ay nagustuhan po ninyong muli ang episode na ito. Mag-comment lamang po pala kayo sa ibaba kung anong mga teorya pa or anong topic pa ang gusto ninyong pag-usapan natin sa mga susunod pa nating mga videos. At ang napili po pala nating comment for the day ay walang iba kung hindi kay Wendell Ashon. Kuya Boy, ano nga ba ang pinakamalakas na NEN? At bakit 0% lamang ang tsansa na matutunan ito ng ibang NEN category? Well, para sa akin Wendell, ang specialization talaga ang kadalasang nakakalamang ngunit depende pa rin nga ito sa kakayahan o abilidad ng isang specialization. Katulad na nga lang ni Chrollo na may kakayahang makakuha ng ibang abilidad ng kalaban, diba? Pero hindi ibig sabihin na ang lahat ng nasa kategorya ng specialization ay malakas na. Halimbawa sa mga ito ay sina Paku Noda at Neon na mahina ang kanilang kakayahan at abilidad sa mga NEN battle, diba? Bukod pa dito, ang specialization nga ay bukod tangi sa lahat. Kaya naman, 0% ang chance nito na matutunan ng ibang NEN category. Ngunit ayon sa aking nakuwang resources, mga ka-hunters, maaari din nga daw itong matutunan ng mga nasa conjurer at manipulation category katulad na nga lang na nangyari kay Kurapika, diba? Well, para sa akin nakadepende lagi ito sa katauhan at pag-uugali ng isang NEN user, diba? Well, ang bottom line sa tanong mo, Idol Wendell, hindi talaga tayo maaaring magbase ng lakas sa NEN category lamang. Dahil ito ay nakadepende pa rin sa isang NEN user na katulad na nga lang ni Netero na napakalakas na nabibilang sa enhancer, diba? So maraming salamat sa tanong mo Idol Wendell at sana po ay nasagot ko nga po ang mga katanungan mo. So sa mga gusto pong magpa-shoutout dyan ay mag-comment lamang po kayo sa ibaba at pipili po ko ng isa sa pinaka-interesting na komento na aking mababasa. At sisiguraduhin ko pong isisigaw ko po ang inyong mga pangalan sa mga susunod pa nating mga videos. Muli po, ako po si Kuya Boy, nagpapaalam. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable.